She was 16, then he met Jander. Infatuation, crush o first love. Alinman sa mga damdaming iyon ang una niyang naramdaman sa binata, hindi niya alam. Ang sigurado lang ni Zinya, naninibugho siya sa magandang babaeng kahawak kamay nito. Kaakbay sa lahat ng sandali na nakikita niya ang mga ito. At pakiwari ng dalagita na mamatay siya ng paulit-ulit sa mga ganoong tagpo na hindi na niya malilimutan. Then after 7 years, muli niyang nakitang lalaking nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang puso. At ito naman ang sugatan ng puso ngayon, luhaan. At ang tayong gusto niyang gawin ay pahirin ang mga luhang iyon. Ipadama ang kanyang pagdamay at pagmamahal na patuloy pa rin kinikimkim sa loob ng kanyang puso, kahit pagaanong katagal ng panahon ang lumipas. Welcome mga ka-love tales sa aking channel. Sama-sama nating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Jander at Zinya. Habang naglalakbay sa garatan, ang bangkang demotor na may katig at siyang-siya naman ni Zinya na paglanghap sa mabangong hangin ng karagatan. Kaya ayokong umalis ng isla. Ito ang mamimiss ko. Hay, ang sarap talaga ng buhay sa isla. Tahimik at malinis ang lugar. Hoy! Untag ni Aubrey sa kanya. Ay, ano ka ba? Asik niya rito. Bakit ka ba nanggugulat? Asus! Ako pang nanggugulat ha. Ikaw nga itong para na namang nangangarap na nakatitig sa kawalan? Ano? Ano ka ba? Araw-araw naman tayong sumasakay ng bangka patawid sa kabilang pampang, pero bakit parang lagi kang natutulala sa kapaligiran? Natutuwa lang kasi ako sa karagatan, pati na rin sa kalinisan ng paligid, sa sariwang simoy ng hangin, at syempre pa sa katahimikan ng lugar na ito. Naman, ano ka ba? Talagang in love ka sa lugar na namulatan mo, no? Kaya tuloy ngayong graduate na tayo ng high school, ayaw mo nang umalis sa isla at doon mo na lang gustong mamuhay. Wala ka ba talagang balak na makaalis sa isla? Ang ibig kong sabihin, may ibang lugar pa naman na tiyak magugustuhan mo rin. Kung sasama ka sa aking lumuwas ng lungsod at doon mag-aaral ng college, sigurado, mas maraming pagbabago na magaganda ang magaganap sa buhay mo. May college naman sa bayan eh. Pwedeng doon na lang ako. Pero ayoko talagang umalis sa isla dahil kailangan ako rin ni mama para mag-asikaso sa resort. Alam mo naman, di ko siya pwedeng pabayaan doon. Lalo na ang hindi tulungan. Ang isla at ang resort ang tayong kabuhayan na iwan sa amin ni Papa at napakahalaga nun kay Mama, no? Pati na rin sa akin. Nangako kami sa kanya na babantayan at aalagaan namin ang resort at ang isla. Naman, napaka-sentimental naman ninyo. Sa layo ng isla sa kalungsuran, mabuburo lang ang beauty mo ron, no? Okay lang, dahil hindi lang ang pangako namin kay Papa ang matutupad ko kapag nanatili ako sa isla, kundi maging ang pagnanais ko na manatiling ganoon katahimik ang buhay ko. Ay, ewan. Haya na ang pampang ng pinakamamahal mong isla. Nailing na lang ni wika ni Aubrey. Oo nga, mabuti naman at maaga tayo nakauwi ngayon. Tiyak maraming guest ang resort. Kailangan ni Mama na makakatulong sa pag-estima sa mga bisita. Tuwang-tuwang wika ni Zinya. Kaya hindi pa man halos nakakadaong sa pampang ang bangka, ay patalon nang bumaba ang dalagita. Alika na, bilisan mo! Sabay hila kay Aubrey. Ano ba, madapa naman ako? Pero tila walang narinig na lalong binilisan pa ni Zinya ang paglalakad patungo sa isang bahagi ng isla kung saan naroon ang resort na pag-aari nila ng kanyang mama. This is life, babes! Masuyong bulong ni Jander kay Aiza habang nakatayo sila sa pinaka-terrace ng cottage na okupado nila. At last, we're here. Just the two of us. Walang problema sa trabaho, walang ingay, walang meeting, walang deadline, at walang kung ano-ano. Pabuntong hiningang humigpit din ang yakap ni Aiza sa kanya. Yeah, just the two of us, and this is only the beginning. Dahil kapag nagkaanak na tayo, mas magiging maligaya tayo, hindi ba? Napangiti si Jander. Yeah, you're right, babes. Kapag nagkaanak na tayo, mas magiging maligaya na tayo. At parang di ko na mahihintay pa ang panahong iyon. Inip na ako maganap yon. Babes, ano ka ba? Huwag ka nga mainip. Ngayon pa nga lang tayo nagsisimula, maiinip ka na. Baka hindi ka makatagal. Sa laban natin mamayang gabi. Natigilan si Jander. Mamaya'y napangiti ng maintindihan ang ibig sabihin ng asawa. Anong laban mamayang gabi? At sino may sabi may laban tayo mamayang gabi? Jander? Wala tayong laban mamaya.
dahil ngayon na tayo maglalaban. Ano? At bago pa nakapalag si Aiza, nakayumos na niya ng halik ang mga labi ng asawa. Jinder, sandali! Bahagya lang itong nakapalag dahil sa mahigpit na yakap at napasok na halik ng asawa. Pero maya-maya lang unti-unti na ring nabawasan ang pagpalag ni Aiza. Maya-maya pa, tumutugon na ito sa maalab na halik ng asawa. Oy! Pigil ni Aubrey kay Zina sa paghakbang. O bakit ba? Look, sa terrace ng cottage na iyon. Napatingala siya sa itinuturong cottage ng kaibigan. Ha? Naku po! Bigla siyang napatalikod dahil sa nasaksihang tagpo. Uy, ano ka ba? Pahagikik na wika ni Aubrey. Naieskandalo ka ba? Para namang di ka sanay makakita ng mga guest na ng resort na naghahalikan. Alika na nga. Malalaki ang hakbang na ginawa ni Zinya para makalayo na sa lugar na iyon. Marami pa tayong gagawin sa loob, no? Asus, ikaw talaga, hindi ka na nasanay. Alam mo naman, karamihan sa mga guests dito, PDA, hindi ba? Mga honeymooners kasi. Yung iba naman, mga foreigners na masyadong liberated pagdating sa, alam mo na. Kaya ayan tuloy, okay lang sa kanila na magkalat dito sa resort. Natatawa pa ring pilit na humahabol sa kanya si Aubrey. Hindi na lang kumibo si Zinya. Hindi niya alam kung bakit abot-abot ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa nasaksihang tagpo. Oh, nariyan ka na pala. Salubong ni Dory sa anak nang bumungad na siya sa dirty kitchen. Tamang-tama, maraming order yung mga bagong dating na guest. Kulang tayo sa waiter dahil day off nung iba. Nakahanda na yung iyong pagkain para sa room service. Magpalit ka na ng damit at dalhin mo na sa kanilang cottage. Oho, mama. Agad nga siyang nagkubad ng uniforme sa school at nagbihis ng pangtrabaho. Wala siyang reklamo sa mga utos ng ina, basta para sa ikabubuti ng resort. She can give and is willing to give her all para maging maayos ang takbo ng kanilang negosyo. Dahil alam niya na hindi lang para sa kanya iyon, kundi para sa kanilang mag-ina at sa maayos at magandang bukas nila. Natigilan si Zinya sa paghakbang nang mapatingin sa huling cottage na dadalhan niya ng pagkain para sa room service. Ha? Dito yung dalawang naglilingkisa ng yakap at halik sa terrace. Naku, baka kung ano na naman ang makita ko. Ilang sandali siyang natigilan habang nakatayo sa tapat ng pinto. Hindi makapagpasya kung kakatok ba o hindi. Pagkuway nagpasa siya. 3 katok ang kanyang ginawa. Room service po. Sandali lang. Wow, husky ang boses. Parang gusto niyang mapangiti nang marinig ang tinig ng lalaki mula sa loob. Ano kayang itsura? Hindi ko nakita dahil nakatalikod kanina eh. Naghintay na lamang siya. Maya-maya, naulinigan niya na may humahakbang palapit sa pinto. Pumihit ang doorknob at bumukas iyon. Good evening, sir? Saka bahagyang napaawang ang mga labi ng dalagita. Yeah, good evening. Buong kasimpatikohang ngumiti sa kanya ang lalaki. And she was mesmerized by his looks. Towering height, a devilishly and gorgeously hung, the man of her dreams. Ganito ang description ng mga bidang lalaki sa mga romance novel sa pocketbook ng kanyang binabasa. At ganito rin ang mga katangiang naguguni-guni niya na taglay ng lalaking una niyang mamahalin at nanaising makasama habang buhay. Then, her heart throbbed. Yes? Naulinigan niya ang tinig nito. Yes? Ulit ito sa sinabi. Napakurap ang dalagita. Room service po. O sige, pakipasok. Saka bahagyan itong niluwangan ng bukas ng pinto. Napapalunok na humakbang siya papasok. At dahil bahagya itong nakaharang sa daraanan ni Zinya, hindi na iwasang malanghap niya ang mabangong sabon at shampoo na ginamit ito. Gayun din ang panlalaking kolon na nanonood sa kanyang ilong, ang swabing amoy. At muli, tila gilinaw siya at parang gustong himatayin. Tila gusto rin niyang mapapikit at mawala sa sarili. Babe, sino yon? Mula sa pinto ng banyo ay lumabas ang isang magandang babae, nakatapi ng tuwalya. Natitigilang napahinto sa paghakbang si Zinya. Room service, babes. Nakangiting wika ng lalaki. Sige na, pakilagay na lang dyan sa lamesa. Yes sir. Pilit na hinamig ni Zinya ang sarili at nakatong ipinatong sa mesa ang dalang tray ng pagkain. Thank you. Tip mo. Wag na ho. Saka malalaki ang hakbang
na nakalabas na agad siya ng cottage. Pero paglabas niya ng pinto, tila nang lalambot na napasandal siya roon. Ang ganda ng asawa niya. Ang sexy pa. At siya. Oh God! Bakit ganito kabilis ang tibok ng puso ko? Ano ang nangyayari sa akin? Babes, kakain na tayo? Yes, babes. Para may lakas tayo mamaya. Alam mo na, lumpuhan na. Naulinigan niya pa ang harutang iyon mula sa loob. Pati na rin ang nakakakiliting halakak at hagikik ng mga ito. Malalaki ang hakbang na nilisan ni Zinya ang lugar na iyon. Hoy! Ay, ano ka ba? Paigtad na napaharap si Zinya sa kumakalabit sa kanya. Bakit ka ba nanggugulat? Asus! Paano namang hindi ka magugulat? Kandahaba yung leeg mo dyan sa kasisilip sa kabila ng halaman. Sino ba yung tinatanaw mo dyan, ha? Sabay hawi ni Aubrey sa nakatabing na halaman. Ay sus! Naninilip ka sa dalawang iyon na naghahalikan sa terrace? Gulantang na tanong nito. Hindi Bakit? Bakit naman ako maninilip? Asus! Bakit daw maninilip? Ayan na nga at bukayo ka na, no? Teka nga, akala ko ba na eskandalo ka sa mga naghahalikan? Bakit ngayon interesado ka na manilip ka dyan? Tumahimik ka nga. Gigil na nahila niya sa kamay ang kaibigan para ilayo. Hindi nga ako naninilip ng naghahalikan, ano? Anong ginagawa mo ron? Wala namang ibang tanawin doon maliban sa honeymooners sa cottage na yun, Teka nga, huwag mong sabihin. Nilingon ni Aubrey ang mga tao sa terrace na ngayon ay hindi na naghahalikan pero magkayakap pa rin habang nakatanaw sa malawak na karagatan. Alika na nga! Akmang hihilahin niyang kaibigan. Sandali! Mataman pang pinagmasdan ng dalawa sa terrace. Oh no! Alam ko na. Alam ko na kung bakit. Saka bigla siyang hinarap. Dahil gwapo yung lalaki, no? Aubrey! Pagdakay namutla si Zinya. Aha! Totoo nga. Namutla ka, oh. Interesado ka nga sa gwapong yun. Ano ka ba? Itigil mo nga yan. Baka may makarinig. Ani ka na nga. Gigil na hinila niya palayo roon ang kaibigan. Lalo namang nataranta si Zinya. Hiyang-hiya dahil nabuko ng kaibigan. Pero kung ano man ang nararamdaman ni Zinya nang malaman ng kaibigan ng kahibangan na nagsisimula ng umusbong sa kanyang puso, hindi pa rin naging dahilan iyon para maiwaglit niya ang mahiwagang damdaming nadama para sa lalaking iyon. Jander Ocampo, yun pala ang pangalan niya. Aiza naman ang pangalan ng kanyang asawa. Ang gwapo niya at ang ganda ng kanyang asawa. Bagay sila pero sayang, may asawa na pala siya. Napabuntong hininga na lamang siya nang muling tanawin ang mag-asawang masayang naghahabulan sa dagat at kapag nag-abot naglalapat ng mga labi habang magkayakap. At dahil doon, yung pakiramdam na tila may sumasakal sa kanyang batang puso ay damang-dama niya. At sa pagdaraan ng mga araw na pananatili doon ng mag-asawa, pakiwanin ni Zinya ay lalong lumalalim ang dalaman niya para kay Jander Ocampo. At lalong lumalala ang panibugho niya sa babaeng nagngangalang Aiza. Zinya, umiiyak ka na naman? Maang na tanong ni Aubrey na makitang nakaupo sa ilalim ng umbrella cottage ang kaibigan. Ha? Wala to. Napuwing lang ako. Sabay puna sa mga luhang naglalanda sa pisngi. Napuwing? Sabay lingap sa paligid. Nako, kaya naman pala Natiyak nitong isang bagay na mahagip ng tingin ang isang parehang magkahawa kamay na naglalakad sa dalampasigan. Ikaw talaga, napaka-masokista mo, no? Pwede mo naman silang di makita kung bakit pilit mo pa rin silang hinahanap. Ano ka ba? Grabe ka naman. Ines na naupo sa tabi niya ang kaibigan. Hayaan mo na lang ako, Aubrey. Kahit naman nasasaktan ako sa tuwing makikita ko sila. Masaya naman ako kapag nakikita ko umingiti siya Ay, ewan. Anong klaseng baliw ka ba? Di ka naman nagkakaganyan sa mga kaklase nating gwapo rin naman Dahil nga hindi sila ang type kong lalaki. Si Jander Ocampo. Siya ang gusto ko. Ano ka ba? May asawa ng tao yun. Isa pa ang laki ng agwat ng edad ninyo at isa pa. Alam ko may asawa na siya. Alam ko rin malaki ang agwat ng edad namin at alam ko rin na imposible talaga yon. Dahil hindi nga niya ako napapansin na nag-i-exist ako at alam ko rin napahikbi ang dalagita. Na mahal niya yung babaeng yun. Pero nung magagawa ko, kahit nga ako, naguguluhan sa nararamdaman ko Basta masaya na akong matanaw siya mula sa malayo, mapagmasdan,
Makita yung ngiti sa kanyang mga labi, ang masiglang kislap ng mga mata at maorinigan ng kanyang halakak kapag naghaharutan sila sa pampang. At masaya rin ako kapag nakikita ko siya na malapitan kapag nagdadala ko ng pagkain sa cottage nila. Pakiramdam ko, parang lalabas na ang puso ko sa aking dibdib. At kapag nakita mong naroon ang asawa niya, para kang sinasakal sa panibugho. Hindi ba? Para kang mamamatay na. Napahikbi na rin si Aubrey. Awang-awa sa kaibigan. Baka nga pakiramdam mo patay ka na, hindi ba? Napahikbing muli si Zina. Zin, ano ka ba? Napakabata mo pa para magkaganyan sa isang lalaki. Ikaw naman kasi ayaw mong umalis dito sa isla. Ayaw mong umalis sa masikip na mundong to na naliligiran ng dagat. Hindi mo to rin nakikita ang iba pang magagandang bagay sa mundong to. Hindi mo nakikita na marami pang lalaking hindi naman yun ang kailangan ko eh. Hindi ang mga yun ang gusto kong maranasan o makita. At ano, ang nadarama mo ngayon na damdamin para sa lalaking... Tama na, Aubrey. Ano man ang sabihin mo, hindi ko maintindihan. Dahil nga, sarado na yung utak mo. Dahil sarado na ang puso ko. At iisa lang ang nasa loob nun. Siya. Muli siyang napahikbi. Ay sus, ano bang gagawin ko sa'yo? Napatampal na lamang sa noo niya si Aubrey. Sir, room service po. Nakangiting wika ni Zina kahit ang totoo ang puso niya ay parang tumatalon habang nakatitig sa mukha ni Jander Ocampo. Ah, oo, pasok ka. Pakipatong na lang dyan ha. Nakangiti nitong wika na bahagyang nilawangan ang bukas ng pinto. Sige ho. Umakbang siya papasok. At minsan pa nalanghap ni Zina ang swabing amoy ng cologne nito. Gayon din ay parang naramdaman niya ang init ng katawan nito. Siya nga ho pala. Ako ho magpapalit ng mga punda at kobre kama. Maglilinis din ho ako. Okay lang ho ba? Oo naman. Pero nasaan yung dating nagpapalit na naglilinis? Marami hong ginagawa. Nasaan ho ang misis ninyo? Maagang nagising. Mag-iikot-ikot daw. Tinatamad kasi ako eh. Sige na, maglinis ka na lang muna at mamaya na kami kakain. May takip naman ang mga pagkain kaya hindi maaalikabukan. Oho. Naramdaman niya na makbang ito patungo sa pinto. Sir? Yes? Bumaling sa kanya sa Jander. Pwede hong magtanong? Titig na titig siya sa mga mata nito, habang pilit kinakalaban ang kaba na sumisikto sa kanyang dibdib. Ang isiping silang dalawa lang ni Jander ang naroon ay nagpapabalis na sa tibok ng kanyang puso, lalo na ngayong magkalapat ang mga mata nila. Yes, of course. Ano ba yon? Nakangiting tanong ni Jander. Tila hindi pa rin nahahalata ang nasa isip ng kaharap. Mas maganda ba talaga sa akin ang asawa mo? Hanggang kailan ho kayo rito? Pero yun lang ang kaya niyang itanong. Dahil alam naman niya ang sagot sa tanong na nasa isip. Napakaganda ni Aiza. Makinis ang maputing balat. Maganda ang hubog ng katawan. Parang isang diyosa sa angking kariktan. Samantalang siya maliban sa magandang mukha na hindi naman pansinin dahil wala pa siyang hilig na mag-ayos. Kayo manggi ang kanyang balat dahil na rin sa simoy ng hangin mula sa karagatan na nakakaitim ng balat ng sinumang nakapirme sa islang iyon. At bagamat matangkad na siya sa edad na sa 6, para naman siyang kawain na walang korte ang katawan. Idagdag pa ang kanyang mahabang buhok na lagi nakatirintas para hindi tangayin ng malakas na hangin sa isla. 1 buwan pa kami rito. 2 buwan ang bakasyon namin at dito talaga namin balak tapusin ang 2 buwang bakasyon na iyon. Dalaga ho? 1 buwan pa ho kayo rito? Tila umawit ang kanyang puso. Di yata't 1 buwan pa niyang makikita sa Jander Ocampo. Hindi pa pala ito mawawala sa kanyang paningin. 1 buwan pa siyang magkakaroon ng pagkakataong makita ito, makausap, at 1 buwan pang tilang mapupugto ang kanyang hininga sa bawat pagkakataong makikita itong kasama, kayakap at kakapit kamay ni Aiza. Oo, alam mo, gustong gusto ko sa islang to, sa resort na to. Bukod sa tahimik at napakalinis ng hangin, mababait ang mga tao. Talaga ho? Tila lumulokso na naman ang kanyang puso dahil kay tamis ng ngiti sa mga labi nito habang titig na titig sa kanyang mga mata. Oo, at alam mo kung sino ang pinakamabait na nakita at nakilala ko sa islang ito? Sino ho? Ikaw. Naparanok si Zina. Tila awit ng anghel ang kanyang narinig. Sir naman, masyado naman kayong palabiro. Nangingiting napayo ko ang dalagita. At sinong may sabi nagbibiro ako?
Talagang nababaitan ako sa'yo. Sa lahat na nagpupunta rito para maglinis at magdala ng pagkain, ikaw lang hindi tumatanggap ng tip. Bukod pa doon, sobrang linis mo sa kabuuan nitong cottage. Umaga at hapon yata kung maglinis ka. At araw-araw mong pinapalitan ng punda at kobre kama. Ah, yun ho kasi ang dapat para marami ho kaming guest na babalik dito. Talaga? Sa bagay, hindi na ako magtataka. Nasabi sa akin ng isang boy ninyo rito na anak ka pala ng may-ari ng resort. Oh, alam ninyong, oo naman ano, natutuwa kasi ako. Sa iyo, ang sipag-sipag mo at sa edad mong yan at anak ka pa ng may-ari ng resort, bihira ang kagaya mo. Yung ibang kabataan walang iisipin, kundi ang maglibang o kung ano-ano pa. Samantalang ikaw, kahit anak ka na may-ari ng resort, ay hindi ka naman spoiled. Ah, lalong nagulat sa galak ang kanyang puso dahil sa papuri nito. Kasi ho, kaming dalawa lang ho ni Mama ang nagpapatakbo dito sa resort. Kung hindi ko ho siya tutulungan, kawawa naman ho siya. That's my girl. Ang swerte ng mama mo. How about your father? He died po 2 years ago. At dahil mahalaga po sa kanya ang isla at ang resort, pinili po namin manatili dito. That way, para na rin po siyang kapiling hanggang naririto kami. Kinda sentimentalist, ha? But I like you more for that. Bihira na rin sa mga kabataan ngayon ng sentimental at pinahahalaga ng mga bagay na may kaugnayan sa mga mahal nila sa buhay. Anyway, masyado yata naging seryosong usapan natin ha. Sige, lalabas na ako. See you around. See you. Na makalabas na ng cottage si Jane Doe. Nangingiting sinimulan na ni Zinya ang maglinis. He likes me raw. Kinig naman ako. At ang bait talaga niya. Ngayon ko lang siya nakausap na matagal-tagal na wala ang asawa niya. Sana palaging ganon. Hay, ang sarap niyang kausap. Saka ang mga mata niya. Kapag tumitig sa mga mata ko, parang gusto kong himatayin. Ay, ang sarap talaga ng feeling na to. Mas naging masigla si Zinya sa paglilinis at pagliligpit. Parang may pakpak ang kanyang mga paa at tila nakalutang siya sa alapaap. Maya-maya ay ang pagpapalit naman ng mga punda at kobre kama ang kanyang hinarap. Alin kaya rito ang gamit niyang unan? Ilang sandali siyang napatitig sa mga unan. Maya-maya pa'y dinampot niya ang isa at marahang nilanghap. Ito ang kanyang unan. Naralanghap ko ang men's cologne na gamit niya rito. Marahang napapikit ang mga mata ni Zinya at humigpit ang hawak sa unan. Sa kaniyakap habang nakapikit ang mga mata at pinagsawa ang sarili sa paglanghap sa swabing amoy ng unan na nanonood sa kanyang pang-amoy. Jane Doe, parang yakap na kita ngayong yakap kong unan mo. How I wish sa totoong mayakap na nga kita. At sa ilang sandali, nanatili lamang siyang nakaupo sa gilid ng kama. Yakap ang unan na ginamit ni Jane Doe. Pinagsasawa ang sarili sa pagsamyo sa bango ng unan habang patuloy niyang naguguni-guni na ang lalaki ang yakap niya. Hey! Ha? Napatayo siya nang bumukas ang pinto. Ikaw pala! Nakangiting wika ni Aiza pero nakatingin sa unang na yakap niya. Sabi nga na mister ko, narito ka daw at naglilinis. Oho. Nabitawan ni Zinya ang unan. Sige ho, itutuloy ko na. Nagpahinga lamang ho ako. Napagod ho ako eh. Ganun ba? Sige, may kukunin lang ako. Nakangiti pa ring humahakbang sa bag si Aiza pero pasulyap-sulyap sa una na binitawan niya. Kaya lalo siyang di makatingin ng diretso dito.